Sabi niya, kuya, bakit mahirap ang mag-move on? Yun ang tanong niya, bakit daw mahirap mag-move on? Syempre, ako din naman, nakaranas din naman ng breakup, nakaranas rin ng rejections, nakaranas din ng maraming rejection sa pag-ibig, breakup, ganun. Pero nakakaranas kasi tayo ng rejection kasi masyado tayong too much emotionally attached sa taong yun. Kaya minsan dahil too much emotionally attached tayo, naka-attach yung emotion natin sa kanya, is nakakalimutan na natin ang sarili nating kaligayahan. Yun. Dahil nakakalimutan na natin ang sarili nating kaligayahan, hindi tayo maka-move on, hindi tayo makabalik sa dating tayo. Minsan nadadamay pang family matters natin, ganun, pagkakaibigan. Kasi nga na-reject tayo, nagkaroon tayo ng breakup. Kailangan din natin i-consider yung sarili natin na maging masaya. Yun. After breakup kasi ang ginagawa ng iba, umiinom, nagbibisyo. Pero sa totoo lang, pag ang ginawa mo is kinonsider mo yung sarili mo, tiningnan mo yung value mo, tiningnan mo yung worth mo, na tiningnan mo yung deserve mo talaga. Ang una mo makikita diyan ay yung makikita mo na i-consider yung sarili mo as bilang importante na tao, hindi lang basta-basta pang panandalian na tao, ganun yun. Kailangan tanggapin natin na na wala na siya sa buhay natin, na kailangan natin mag-start over again. Kasi sa totoo lang, dahil sa sobrang nating pagka-emotionally attached, nakakalimutan natin na ang present life natin ay mas mahalaga kaysa sa taong yun. Nakakalimutan natin na ang future life natin ay mas mahalaga sa taong yun. Kasi sa totoo lang, kapag dumadating tayo sa breakup, sobrang sakit niyan, sobrang sakit. Naranasan ko din yan. Inabot ako ng 2 months, 3 months bago makamove on. Pero ang mahirap dun, no? Kung saka wala na yung tao sa buhay natin, saka natin nakikita yung importansya niya, kasi naiisip natin yung memories na kasama natin siya, memories sa hirap at saya, ganun. Nandun yung mga memories na kasama natin siya sa mga lugar na pinupuntahan natin, ganun. Masyado tayong emotionally attached. Pero kapag alam mo yung worth mo, kapag alam mo ang halaga mo, kapag alam mo ang kaimportansya mo, na hindi ka panandalian lang, doon mo marirealize na hindi mo deserve ang mga bagay na hindi nagpapasaya sa'yo. Hindi mo deserve ang mga bagay na ikinalulungkot mo, dahil alam mo ang value mo. Kailangan kasi wag mong ibaba ang standard mo para ma-justify lang na karapat dapat siya sa'yo. Dapat itaas mo yung standard mo, kasi kapag mas mataas ang standard mo, magiging ang pananaw ng mga lalaki sa'yo bilang mataas na standard is mahirap kunin at mahirap makuha. Kasi pag mahirap kang makuha, sigurado panalo ka. Kasi hindi lahat ng tao nagtitake risk para ligawan ka dahil mataas ang standard mo. Ang manliligaw lang sa is yung matataas din ng standard. Kaya dapat alam mo yung worth mo. Hindi porket broken hearted ka ngayon, hindi porket naghiwalay kayo is gumuho na yung mundo mo. Isipin mo, 8 billion, kulang-kulang 8 billion ng tao sa mundo, pero nagmumukmuk ka sa isang tao. Mararanasan mo yan, breakup, rejections, pero kapag ka naka-move on ka na, doon mo may isip na, bakit ako na-inlove sa kanya? Ngayon hindi na. Ganun, di ba? Marirealize mo yung mga bagay na, yan ba yung ex ko? Ganun, bakit pinatulan ko? Ganun, di ba? Yun yung maganda doon. At dapat alam mo na mag-self-love ka muna, self-love. Kasi kung hindi ka ready sa relationship, it will ruin your life, it will ruin your study, it will ruin your trabaho, your work, your job, ganun yun. It will ruin your relationship with other people, ganun yun. Kaya una, maging prepared your heart muna. Dapat be the right man, be the right girl muna para sa kanya bago ka maghanap ng isang right girl muna. Dapat ikaw muna sa sarili mo, alam mo na tamang tao ka para sa ibang tao. Yun lang.